Okay, so let's start lesson 3, market integration. So last time, we talk about uh, chapter 2 or lesson 2, main topic number 2, which is about the global economy. So this time, let's proceed to the next lesson, which is about market integration. So dito, nakalagay sa introduction, the social institution that has one of the biggest impacts on society is the economy. So kumbaga lagi ng bida si economy, no? Sa society, sa ating lipunan, ano? Okay? Or even sa buong bansa or buong mundo. So kapag kausaping pinakamalakas na impact, okay, ay laging economy. Kasi without economy, 'di ba, walang mga trading, walang mga exchange of goods, walang mga sabihin na nating productivity in terms of pagkakaroon ng kapangyarihan para makabili ng mga pangailangan natin, ano? Parang gano'n. In that way, because of economy, tayo nabubuhay, ano? So now, dito, nakalagay sa ibaba, ano? Economic system vary from one society to another. But in any given economy, production typically is split into three sectors. Simplihan na lang natin yung paliwanag natin, ano, para mas maunawaan ninyo ng direkta, no? So una, meron daw tayong tatlo na sabihin na nating part or sector ng ekonomiya. So we have una, primary sector. Ito naman maaari alam niyo na to pero siguro medyo refresh lang ano sa inyo maaari or maaari yung iba hindi pa alam no yung mga sector. So una, the primary sector extract raw materials from natural environments. Anong tinutukoy dito? Workers like farmers or miners fit well in the primary sector. Kasi nga, ang kanilang pinagtutuunan ng pansin sa primary sector ay yung raw materials. Halimbawa na nga lang, ano, yung mga mangingisda. Yung mga mangingisda, sila ay kabilang sa primary sector. Kasi nga mismong nanguhuli sila ng kumbaga raw material lang 'yon which is yung isda, no? Hindi pa nila minamanufacture or kumbaga nilalagay sa canned goods, ano, sa delata. So primary sector. So the same thing sa mga ibang workers like yung mga miners, so yung mga naguhukay underground, ano, nagmamay ng mga ginto or mga bato na something mamahalin, ano? So in that way, rupa yon, hindi pa minamanufacture, kumbaga walang pinapakilman doon sa product na yon, therefore kabilang sila sa primary sector. So ngayon, i-connecta natin sa engineering. Okay? So, halimbawa, example lang to, no? So, yung petroleum engineering yata yan, if I'm not mistaken. Okay? So, kumbaga, isa sa maring maging trabaho, ano? Okay nila, pagka petroleum engineering is that, yung nakikita niyo sa mga, yung mga crane, okay, yung may parang tractor na, hindi, yung crane, Tapos, ano naman yun depende sa pinagagamitan yun. Okay, yung mga ibang mga pinagagamit. Pero, kung titingnan natin, halimbawa, dito, papasok yung tinatawag nating secondary sector. Okay? What does it mean? For example, that someone from the primary sector extract oil from the earth. Okay? So, di ba, gumagamit ng crane. Then, someone from the secondary sector refines the petroleum to gasoline. Okay? At yun na ngayon yung parang function ng secondary sector. So, una, syempre, sabihin na nating naka-extract ng oil nga, from earth. Okay? And then, minamanufacture siya into petroleum to gasoline, no? So, syempre, alam niyo naman siguro kung ano itsura ng
mga petroleum, ano yung kulay black na ganito, ano? Na parang liquid, yan, ganyan. I mean, tapos i-manufacture siya, no? And gagawin siya na gasolina, no? So, ito yung sinasabi nating crane, ang ganyan, are. So, yan, ang sinasabi ko, crane ba ang tawag doon? Pero, parang ganun ang tawag dyan, eh. So, nagmimina ng, parang, yun nga, oil, tapos, ma-manufacture into gasoline. Okay? Something like that. Petroleum to gasoline, no? So, ayun lang, ano? Example lang natin yun ng sa secondary sector. So, pag binigyan natin ng, sabihin na natin ibang simpleng example, siguro pwede nating masabi yung fisherman pa rin, ano? Pero this time, yung nahuling isda ng mga fishermen ay yung mga nagmamanufacture na nun, ano, yung gamit ang machine, no? So, sila na yung kabilang sa secondary sectors. Gain the raw materials and transform them into manufactured goods. Okay? So, ganun lang kasimple. At saka marami pang iba, di ba? Okay? Na mga produkto na manufactured. Now, okay na tayo dyan. Maliwanag naman sa inyo yung primary and secondary sector. So, dito naman tayo kapag sinabi nating tertiary sector. Involve services rather than goods. It offers services by doing things rather than making things, ano? So, umaga, sa halip na creating, which is more connected sa secondary sector, na parang production, ano? So, dito naman, more on doing things, ano? Sa tertiary sector. What does it mean? Halimbawa, ano? Sa mga hospitals, sa mga clinics, sa mga veterinarians, ano? Even mga hotels or food service providers or kahit ano man. Basta meron tayong tinatawag na services na nagaganap, ano? Okay? Kahit nga yung mga pagsakay nyo sa jeep, ano? Sa bus, ano? Mga ganon, tricycle. So that way, services, okay, through that, no? Tertiary sector ang tawag doon. So, katulad ko halimbawa, ano, pwede ko masabi na ang ginagawa ko ngayon, ako ay napapabilang sa tertiary sector. So, bilang instructor nyo, ano, nagtuturo, ano, okay na, yun nga, ganun yung service ko, no, na aking pinapakita, no, okay? So, which is yung pag-share ng knowledge. So, ganun. So, ngayon, um, pagka naman tinanong sa inyo, halimbawa, may lumabas sa exam, baka may lumabas sa exam na ganito ha, something ambiguous, ano? I mean, mapapaisip kayo kung ano nga. Sa palagay nyo, saan kaya ang ano, ang karpentero? Secondary sector or tertiary sector? Actually, marami nagkamali doon eh. I mean, maraming iba yung sagot. Parang pinagpilian nila sa mga student ko natin. Kung secondary sector or tertiary sector kapag ka karpentero. Carpenter ha, okay? Meron kasi ibang sa reference, ibang nakalagay, ano? May iba, secondary, may iba, tertiary. Pero kung akong tatanungin na, para sa akin, ang karpentero, ang kanilang trabaho, more on tertiary sector sila, no? Kasi they provide services, ano? So, alam mo, gamit ang kahoy, so nagagawa nila yung pag-perform ng bahay, ano? Sa kabuuan. Parang ganun. That way, di ba, parang service yung pinapakita kapag karpentero ka. So, yun lang. Siguro, wag kayo malito sa mga ganong usap. Ano? Baka kasi may ganon talaga sa ating susunod na examination. Ano? Papipiliin ko kayo kung ano yon, secondary ba or tertiary. Okay? Yan. Unawaan nyo na mabuti. So, anyway, ano pa ba nga kayo masasabi? Siguro, okay na yan. Ano? And dagdagan ko lang ng konting or dagdagan ko lang ng conclusion, ano? Yung usaping primary sector, secondary sector, and tertiary sector. Pwede nyo i-take down notes to, ano?
Malay nyo lumabas sa exam. Lagi kong sinasabi, malay lumabas sa exam. Kasi nga, kailangan nyo eh. So, ito nakalagay. As an economy becomes more developed, it tends to shift its focus from primary to secondary and tertiary industries. I repeat, as an economy becomes more developed, it tends to shift its focus from primary to secondary and tertiary industries. Ganito lang naman yung kasimple, no? So kapag mas maunlad yung ekonomiya, mas civilized yung lugar, ano? So makikita mo na mas marami doon na nag-o-offer ng services rather than raw materials laang. Diba? Kaya pansin nyo, nung panahong una, more on paglalako laang yung trabaho, ano? Okay? Kumbaga raw materials, naglalako ng isda, naglalako ng kung ano mang seafood or kung ano man, no, kahit siguro mga gulay, something, mga ganon. So, kalimitan ganon dati, yung panahong medyo una-una pa, no? Pero ngayon, so iba na, no, may mga different services na, no, na ino-offer, ano? May services sa syempre, yung mga pagpapagupit, ano? Pwede natin masabing services yun, tertiary, or yung iba sa inyo, di ba, yung mga kababaihan, pag-aayos, yung mga ano, di ba yan? Yung sa nail, ano nga Tagalog sa nail? Yung kuko, yan. Alam mo, pagpapaganda ng kuko, mga ganun, di ba? Okay? Sa, yan, services yung mga ganyan. So, given na yan, tertiary. So, sinasabi dito na as an economy becomes more developed, it tends to shift its focus from primary to secondary and tertiary industries. Ganun lang naman talaga yun. Kasi nga, kung babalikan nyo, yung dating panahon nga, more on pangangaso lang, ano, naghahunt lang ng mga wild animals, ano, then yun na, ganun na, yung pamumuhay na. Kumbaga raw materials, ano, hindi na niloloto. Pero, as in, may mga ganun talaga, nung pinaka panahon una talaga, yung tipong ancestor natin, ng matagal na panahon na talaga, na diretso kain na, no? Yung iba naman din, kalaunan, syempre, niluluto na yung ganun. Okay, pagka-hunt nila. So, anyway, to sum it up, ano, itong ating binabanggit na sectors sa ekonomiya, primary acquiring raw materials, secondary manufacturing and assembly process, and tertiary commercial services. Okay? So, ganun. And, sige, next na tayo para tayo mabilis. So, meron tayo ditong nakalagay na market integration. Market integration refers to how easily two or more markets can trade with each other. It occurs when prices among different locations or related goods follow similar patterns over a long period of time. Groups of prices often move proportionally to each other, and when this relation is very clear among different markets, it is said that the markets are integrated. Basahin ko lang ang sunod. It may also refer to the movement of prices of related goods and services sold in a defined geographical location in similar patterns. When government implements certain strategy to control the direction of economy, then integration is intentional while shifting in supply and demand that has a spillover effect of several markets is another factor of market integration. One way of helping integration of market by reducing barriers to trade and increasing fluidity between market is through foreign trade. Sa ganito, linawin natin, ano? Market integration. Kumbaga, ini-integrate, ano? Sabi nga natin, pwede natin masabi pagka integrate, binabind together, ano? Pinagsasama, ano? Okay, parang nagkakaroon na ng similarity patterns, ano? Parang ganon. So, the same thing, kapag usapin nating market
integration refers to how easily two or more markets can trade with each other. It occurs when prices among different locations or related goods follow similar patterns over a long period of time. Halimbawa, ganito, no? Um, Pagka kayo bumili sa supermarket, halimbawa kayo ay may tindahan, no? Sa inyong bahay. Halimbawa, malaki ang bahay nyo. Tapos, yung iyong magulang, mga magulang mo, no? Ay decided to magkaroon ng tindahan, no? And sa tindahan nyo, ikaw yung nautusang bumili, ano, ng nanay mo, ng sabihin na natin na supply, let's say for example, ng toothpaste, or kung ano man, chichirya, mga ganon, para sa inyong sari-sari store. So, kumbaga, kapag ka bumili ka sa supermarket, makikita mo na uniform yung kanilang sabihin na nating presyo. Siyempre naman, pantay-pantay yun, no? Okay? But, my point lang kasi na gustong sabihin is that, halimbawa, ano, let's say for example, Colgate, ano? Colgate na toothpaste, ano? Nakita mo sa supermarket, hindi ko lang alam kasi yung mga presyo ngayon eh. Let's say for example lang to. Let's say 7 pesos. Okay, yung isang sachet ng Colgate, ano? Ngayon, nakalagay sa SRP, 5.50, no? Okay? 5 pesos and 50 centavos. Parang ganon, no? So, SRP, Suggested Retail Price. Kumbaga, yun yung masasabi natin na pattern na kailangang sundin din ng ibang magtitinda. Okay na, dapat ganito yung pwede mong ibentang presyo, no? Okay? Kumbaga, given ka na magkakatubo ka na sa ganyan, ano? Na 150 ano per sachet ng Colgate. Tama ba ang aking kwenta? Or something ganon, no? Okay, kasi 7 pesos tapos 5.50, ano? Yung suggested retail price. So in that way, nagkakaroon ng pattern na ating sinasabi. Na? And the same thing din naman sa ibang mga bagay kapag kausapin nating market integration. Halimbawa, yung mga presyo ng bigas, ano? Magtataka ka, biglang tumaas. Then, mapapatanong ka sa ibang lugar, ano, okay, kung talagang yung bigas ay mamahal ng ganon. Then, nalaman mo, oo nga, nagmahal nga ng ganon. So, in that way, market integration, ano? So, dahil ng ekonomiya ng bansa, syempre, kung ano man na nakaapekto dahil sa mga pagtaas ng ganyan, ano? Okay? So, kahit nga yung mga manok, ano, alam ba, biglang tumaas yung presyo ng kilo ng manok, ano? Mga ganon, mapapaisip ka at magtatanong ka rin sa ibang magtitinda kung sadya talagang ganon. So, in that way, market integration yung ating binabanggit dyan. Ano? So, next, okay na tayo dyan. So, dito nakalagay, when government implements certain strategy to control the direction of economy, then integration is intentional. Okay? So, while shifting in supply and demand that has a spillover effect on several market is another factor of market integration. So, minsan kasi, syempre, kontrolado ng gobyerno yung mga presyo, no, ng bilihin. I mean, dahil nga ng mga inflation rate, ano, mga ganon, so nakaka-apekto sa ating ekonomiya, mga biglang pagtaas, ano, okay? Or pagbagsak, okay, ng presyo, depende na lang yan. So, ayun lang. Pero siguro ang binabanggit dito na when government implements certain strategy to control the direction of economy, binabanggit dito yung mga taxes, ano? Okay, yung mga tariffs. Kaya nakalagay dito, one way of helping integration of market by reducing barriers to trade and increasing fluidity between market is through foreign trade. No? So, dito naman tayo sa susunod. So, types of related markets where market integration occurs. Meron tayong dalawa na tinatawag na sabihin na nating integration, no? Market integration. Pagka tinanong sa inyo, what are the two types of market integration according sa ating lesson? Ang sagot nyo, stock market integration
and financial market integration. So una muna, nakalagay dito, stock market integration. This is a condition in which stock markets in different countries trend together and depict same expected risk-adjusted returns. Two markets are perfectly integrated if investors can pass from one market to another without paying any extra cost, and if there are possibilities of arbitration which ensures the equivalence of stock prices on both markets. What does it mean? Example or types ng market integration, yung tinatawag nating stock market. So ito yung stock market, baka mari kasi yung iba sa inyo hindi alam, ano? So ito yung may mga presyo, kada segundo ay nagpapalit or nagbabago yung presyo ng sa stock market, no? Possible na tumaas, possible na bumaba, ano? Depende yan. So halimbawa, speaking of stock market, yung mga Apple, mga Google, mga ating pwedeng masabi na global corporation or multinational company, so maraming mga nag-invest doon, ano? So ibig sabihin, sa paglaki ng mga, sabihin natin, volume ng trading sa pag-volatile ng market, sa biglang pagbagsak or biglang pagtaas, ano? Or biglang paggalaw. That's the thing. Ngayon, ang tinutukoy natin dito sa ating lesson ay stock market integration in a way na, halimbawa, kung titingnan nyo ngayon, ano, yung presyo ng, let's say, pagka mag-invest ka sa Apple, ano, or kung ano mang share pala, depende, pag kasi mga stock market, more on ano siya eh, more on mga shares yan eh. Halimbawa, ang shares mo, hindi, ay mga, let's say, nag-invest ka ng mga $100, mga ganun, ano. Depende na lang yan, pagka nilagay mo, then buy or sell, ano. Okay, kung tataas or bababa, ano. So, yan ay depende sa iyong experience knowledge kung paano yan mapagana or paano maging magaling na trader. No? Pero anyway, moving on, dito na lang tayo sa lesson na binabanggit, no? Knowledge base. Stock market integration. Pinapakita lang dito na pagkatingin mo sa price sa market, alam ba, sa Apple, presyo ng Apple ngayon, ano, na company, ano, okay, sa shares, ano, sinasabi ko, or sa mga Google, mga ganun, etc. So, makikita mo na parehas siya kapag kinumpara mo kahit sa ibang bansa. Ano? So, yun ang ibig sabihin ng stock market integration. Okay? Depict same expected risk-adjusted returns. That's a condition in which stock market in different countries trend together. So, ganun. Alam mo, meron kang tropang foreigner, no? Sabi mo sa foreigner mong tropa, kumbaga sa Tagalog, ano? So, patingin nga nung nakalagay sa stock market dyan sa, di ba, taga Dubai, ano? So, makikita mo, trend together, parehas yung pressure, parehas yung paggalaw. Parang ganun. nag integrate siya, no? Kaya ng tinatawag natin na stock market integration. Okay na, next. Simplihan lang natin ang paliwanag, ano? Financial market integration. So, dito naman, basahin ko lang muna. It is an open market economy between countries facilitated by a common currency and the elimination of technical, regulatory, and tax differences to encourage free flow of capital and investment across borders. It occurs when lending rates in several different markets begin to move in tandem with one another. Okay, so siguro mamaya ko lang basahin yung iba kasi explain muna natin. So, sa financial market integration, may nakalagay dito na, ano to, it is an open market economy between countries facilitated by a common currency. Ito, example dito sa financial market integration is yung tinatawag natin na single European market. Pwede nyo i-take down notes yun ha. Single European market facilitated by European Union. Single European market facilitated by European Union. What does it mean? Yung single European market, ang kanyang purpose is to create
a standardized system of laws applicable to all member states, ensuring free movement of people, goods, services, and capital across borders. And then, dito sa single European market na ating binabanggit, so from the word itself, single European market, para bang pinatutungkulan dito na kung part ka ng European Union ay same yung presyo, okay, doon sa iyong kaali na part na ng European Union. Halimbawa, ang Italy part ng European Union, ang Greece part ng European Union, halimbawa. Pero I think so, part naman talaga sila, no? So, kumbaga, unang-una, syempre, nagdadamayan yung mga country yon na part ng European Union in terms of economy, mga ganon. That's why nagkakaroon ng trading. Pero, meron nga tayo tinatawag na single European market in a way na pwede natin maring masabi na pagka nagte-trade yung mga European Unions na member state, so walang mga barriers, walang mga taxes na pinapataw kapag ka sila-sila lang yung nagte-trade. So, ganun pala yon. At dyan na yung papasok yung tinatawag natin na financial market integration. Okay? Kasi nga, we're talking about, yun nga, common currency. Let's say, yun nga, yung euro, Okay? So, nagkakaroon sila ng transaction, between the countries ng member countries. That's the thing. Now, dito, basahin ko lang sa ating kabilang notes. The European Union works on integrating financial markets among member countries to ensure that financial transactions and services are not hindered by national boundaries. Then, basahin ko lang sa kabila pang notes. Karagdagan lang sa usaping mga single European market facilitated by European Union. Um, Dito nakalagay, a cheese manufacturer based in France wishes to sell its products in Germany. Okay? So, yung nakabase, na manufacturing sa France, na cheese, cheese manufacturing, manufacturer sa France, wishes to sell its product in Germany. In a non-integrated market, he would face significant trade barriers, custom duties, paperwork, etc., making the selling process overly complicated and expensive. However, with the European Union market integration, the French manufacturer can effortlessly sell his cheese in Germany, just as he would in France. Consequently, consumer in both countries have access to a wider variety of product, fostering competition and driving prices down. Yun nga, kapag ka non-integrated, may mga barriers, mga tax tariffs, custom duties, mga ganyang paperworks, ang dami pa. Okay? Katulad nga ng sinabi ko nung nakaraan, kapag bumili ka sa Canada ng um, yung super truck, parang mga ganun. Okay? Ay as 6 million, parang ganun yata ang sabi ko, Pero 4 million pa na, Pero pagka yan ay napapunta ng Pilipinas, parang pinaship, mga ganun. So, madadagdagan, yung presyo niyan. Kasi nga, non-integrated yung Pilipinas sa Canada, Okay, pero pagka integrated, halimbawa same na part ng European Union, so walang mga ganon na mga taxes na ganun kalalaki or halos wala na tax, So yun ang kagandahan kapag part nun. So yun lang, financial market integration. Next, nakalagay dito, emergence of similar patterns within the capital stock and financial market, with those trends coming together to exert a profound influence on the economy of that nation is involved in the integration within a nation. Okay? So, ayun.
Then, dito naman tayo, next. Meron tayong tinatawag na global corporation. Diretsahin ko na ha, para tayo matapos then kagad. So, global corporation is a business that operates in two or more countries. It also goes by the name multinational company. Several advantages are offered by a global expansion of business over running a strictly domestic company. So, ito naman, pagka sinabi natin global corporation, para na rin yung multinational company or yung ating na-discuss nung nakaraan na transnational corporation or multinational corporation. Ganun na rin din yun, ano? Okay? So, iniba lang yung parang pagkakaterm dyan, ano? So, ngayon, nakalagay dito, example, one can find more customers in a country whose economy is vibrant and expanding in lieu of stagnant local and domestic economy or market shares that has hit a plateau. Ibig sabihin, kung hindi ka na masyado nagiging productive sa Philippines or na-hit mo na yung peak mo or yung taas mo, so, i-consider mo yung ibang bansa na doon ka rin mag-invest. Parang ganun kasi kapag global corporation. Okay? So, since na-reach na niya yung peak niya, alam ba, doon sa pinagmulan ng kung anong company or corporation na yon, then, mag-ooperate siya sa ibang bansa, no? To have a more opportunity, ano? Parang ganon. May naalala lang ako ng metaphor, pero medyo related siya sa aking sinasabi, ano? Yung bang, halimbawa, pero ano yan, medyo may hugot ng konti, ano? Hindi kasi yung mga, ano, ilagay mo daw yung sarili mo sa lugar na mas mabavalue ka, no? Parang ganun. Halimbawa, yung bottled water. So, pagka bumili ka lang sa tindahan, mura yung bottled water. Pero pagka bumili ka sa, let's say, ikaw ay may flight, ano? Siyempre, aeroplano yon. Kita mo, bottled water doon, parang times, kung ilang mang times, ano, times 5, ano, yung presyo. Kumpara doon sa bottled water na parehas lang naman, ano? Okay? Parang ganun. Meron kasi akong nabasang parang metaphor na gano'n na parang kapag hindi mo na nakikita yung halaga mo, so try mong mag-jump into some place na makikita ang halaga mo. The same thing parang sa corporation yon na since na-reach mo na yung peak mo, so mag-try ka na tumalon sa ibang country, para mas makagain ka. Parang ganun. Okay, medyo kinonekta ko lang yun, yung mga ganong metaphor. Now, okay na yan, yung global corporation, nilapatan lang natin ng konting metaphor. So, historical periods of global corporation. In early historical periods, as both cities and countries extended their reach beyond their own borders, a form of globalization was initiated, which then followed complex patterns of interactive engagement organized through trade and industry, directly influenced by the emergent and subsequently dominant technologies, especially in shipping and navigation. Ang tinutukoy lang naman dito yung kung paano na-form, nagsimula yung global corporation or transnational company, multinational corporation, mga ganon, na kumakalat sa iba't ibang bansa. Siyempre, dahil nga ng technological advancement, nagiging madali na, yung mga shipping, yung mga advertisement ng mga product, mga ganon. And because of that na rin, ay napapakalat siya sa iba't ibang bahagi ng bansa, Siguro, yun lang yung ating parang medyo konting idea na pwedeng ilagay dito sa first paragraph ng historical periods of global corporation. Okay? Next. American corporation led the economic recovery and expansion after the World War II destruction. So, kung sabi nga natin, lahat ng mga ekonomiya or halos lahat, sa iba't ibang panig ng bansa, during the time of war.
kumbaga nagbagsakan. And yun nga, meron nga nabanggit din ng mga Great Depression. Okay, bago pa yata yung World War II doon. Bago pang World War II, so may mga Great Depression, mga ganon. Tapos nagkaroon pa ng World War, mga ganon. So, syempre, puro bagsakan, yung ekonomiya, lalo pa yung mga malalaking bansa like America, no? So, American corporation led the economic recovery and expansion after the World War II destruction. Alam niyo kasi, i-connect ko lang sa napapanahon. Magandang pag nagdi-discuss tayo yung kinokonekta natin sa napapanahon, Okay? So, halimbawa, yung balita na lang, yung Amerika, nakikipagyera sa Iran. Yung Amerika, okay, kumbaga nagkaroon sila ng collaborations or partnership ng Israel, Okay? Then, laban sa Iran. Siyempre, no match yung Iran doon, So, given na naman yan. So, ngayon ganito. Um, dahilan kung bakit sabi, ginagera nga ng US at saka ng Israel yung Iran is sapagkat itong puno ng Iran ay linked doon sa mga extremist group na kagaya ng ating nasabi dati, kapag sinabi natin mga extremist group, sila yung mga pumapatay ng mga tao, which is yun related sa mga Islamic State, yung mga ISIS, mga ganon, or mga terorista, mga group. So, ito kasing era na ito, pagkakatanda ko, kahit nung bata pa lang ako, laging laganap dito yung mga pagbubombahan, okay, gerahan, mga ganon. Magulo sa Iran, mga Iraq, mga ganon. 'Di ba? Doon sina Bin Laden, nakapondo, Tsaka yung mga sikat na iba pang parang terorista nakalink doon sa mga ganon. So ngayon, para bang naglalayon kasi yung Amerika at saka yun nga yung sa Israel, parang related to that, nawakasan yung mga ganong-ganon, Okay, yung mga extremist group, etc. So, kaya nagkaroon ng ganong parang gera, Okay, ng mga war between the countries. So, yun nga, nagtagumpay naman at napatay, yung parang pinaka-presidente ng Iran noong kahapon yata yun, last 2 days or kahapon. Pero ang pagkakatanda ko, last 2 days. Okay? Then, ang alam ko din is, pati yung mga previous na leader ng Iran ay puro pinatay na rin, Or parang, hindi ko lang alam kung na ano lang, nadawit lang or something. Pero, yun, magkakasama mga iba pang mga leaders sa Iran, Okay? So, yun, merong babagong papalit, na parang prime minister, Prime minister, prime minister kasi ang tawag, sa ibang bansa. Equivalent yun sa president, So, parang ganun, So, yun lang, akin lang siningit, yung ganong kaalaman, kung bakit, baka sisipin ninyo, na bakit ganun yung Amerikano, mambubuli ng mga country, mini-missile, or binobomba, mga ganun, di ba? Or something. Naalala ko tuloy, yung aking ina, sabi nung aking ina ay, yung daw, Amerikano, masamang presidente yung, kasi, ay hindi niya alam, na may dahilan naman yon. Hindi yan basta-basta gagawa ng ganon na makikipag-war, So, may dahilan. Okay? So, I hope inyo ring, kumbaga nagkaroon kayo ng awareness, sa mga ganon din, na bagay. Pero alam nyo kasi, pagka may mga ganyang war, syempre nakaka-apekto yan sa ekonomiya. Halimbawa, yung Iran, mayaman sa crude or sa oil, parang ganon, crude oil. Something like that. Which is tunay naman talaga. Again, nagkaroon ng gera, then nabalita, na parang nagtaas, ng konti, yung presyo per liter ng petrolyo, parang ganon, So, which is yun nga, connected yan dun sa Iran. So, ganon yun. Kaya mahirap kapag ka nagkaka-war, nagkakaroon ng epekto yan worldwide, as in. So, ayun. Next, okay na yan. This period of after the re-entry of Japanese and European corporations to the global scene is viewed as multinational corporations
from the end of World War II to the present is considered the period of transformation of global corporation. Totoo naman talaga yon, ano? Okay? Dahil nga ng makabagong panahon na, syempre, okay? So, yun. Mas umuunlad, ano? Yun ang ina-expect ng iba. Pero sa kabilang banda, syempre, may mga times na bumabagsak yung ekonomiya, mga ganun. Okay, depende yun, ano? Sa pangyayari, ano? Sa bansa. Katulad din ba sa atin, di ba? Mga ganun. Na, nagtataka tayo na, bakit ganon? Yung kalagayan ng Pilipinas, parang sa pabagsak yung ekonomiya, di ba? Parang ganun ang tanong natin. Sige, medyo singit ko lang yan, ano? Kasi napapanahon. Ah, siyempre, unang-una yan, depende or dahil na rin yan ng government officials, ano? Okay? And dahil din ng ibang bansa, ano? Di lang naman dahil ng gobyerno natin, maging ibang bansa, ano? So, yan. Yun yung mga dahilan kaya kung bakit nagkakaroon ng pagbagsak yung ekonomiya natin, okay? Sa halip na mas maginawa yung ating maranasan bilang mga Pilipino. Pero yun nga, alam naman natin, di ba? Yung nangyayari, yung mga corruption ano, sa government. So, sa kanila na mapupunta yung mga billion, ano, sa halip na sa mga mamamayan, magkaroon ng mas opportunity, ano. So, anyway, dito na tayo, ano. So, the finance function in a global corporation. So, meron tayong diretso ko na lang para tayo matapos kagad. Meron tayong tinatawag na Chief Financial Officers. Ang Chief Financial Officers, para bang mapapaisip kayo na parang ano yun? Parang katunog ng Chief Executive Officers, ano? Parang ganon. Kasi nga, CFO, tapos yung isa ay CEO. Ganito kasi yan, di ba? Sa gobyerno, meron tayong tinatawag na legislative, judicial, at saka executive. So, mari, alam nyo naman yung mga ganon, pero refresh lang ng konti, no? So, kapag judicial, mga Supreme Court yun, ano? Yung mga, ano pa nga ba yung isa? Um, Court of Justice, something ganon. Pagka judicial, kumbaga naglilitis, ano? Whereas kapag legislative, yun ay more on batas, like yung mga, ano nga yan, senador, sila yung nagagawa ng batas. Senador, congressman, mga ganon. Ngayon, ang ano naman, congressman, ang alam ko dyan, more on bill. Okay? Nagagawa ng mga bill, ano? Okay? Tapos pagka senador, yung mga batas mismo, ano? Okay? Yung mga RA or something, ano? So, anyway, moving on. Sa executive naman, syempre, ito na yung president at saka vice president, ano? Sila na yung nag-execute ng mga kung anong mga pagpaplano sa bansa, ano? Mga ganong utos, ano? The same thing sa company. Yung CEO, yun yung chief executive ano officer, ano? Parang ganun na no. Sila yung parang president, ano? Pwede natin maring masabi na ganun. So dito naman, chief financial officers, more on ano naman sa more on related sila sa business, ano? Yung parang pinaka-focus. Dito sa definition, kung babasahin ko lang CFO, highest ranking of financial professional in an organization and is responsible for the physical health of the business. Highest ranking of financial professionals in an organization and is responsible for the physical health of the business. So, more on ang focus nila talaga is yung sa health ng company in terms of yung finance, ano, yung pera, yung business, ano, mismo. So, yun yung focus ng Chief Financial Officers. So, sa global corporation, may mga nakatalaga na ganon na Chief Financial Officers. Kaya nga global corporation, malaki yan na yan. Like McDo, kung ano man, ano, yan, mga company, ano, na matuturing natin na ganon. Okay? Tsaka kung ano pa, mga Starbucks, etc., sa usaping mga
pagkain, mga Nestle, Samsung, kung ano mang brand, ano, sa cellphone naman, mga ganun, etc. So, multinational or global corporation, ano, ngayon may mga nakatalaga dyan na ganyan. Okay? Chief Financial Officers. And, ang core responsibilities ng CFOs nakalagay dito, ano, una, financing or parang function niya, no? Nakalagay dito, a group's tax bill can be reduced by the CFO like borrowing in countries with high tax rates and lending to operation in countries with lower rates. So dito sa financing, more on obtain debt and equity financing. Pero simplihan na lang natin para mas maintindihan ninyo, no? Sa financing, nakalagay dito, determining the optimal mix of debt and equity to fund operation and growth. Pero ang pinaka-point lang naman dito is ano, nagle-lend, okay, and nagbabaro, okay, ng money, ano, itong part ng financing sa Chief Financial Officers. So, kapag kasi malaki ang kumpanya mo, naroon na yung mga ano, pagpapautang, at naroon na rin yung mga umuutang ka mismo, yung kumpanya nyo, para mas lumawig, ano, yung business. Parang ganun kasi yan eh, sa financing. Yun ang aking self-explanatory no, about that. So, yun, para mas maintindihan natin, sa financing, more on lending and borrowing. Ganun na lang, no, para simple. So, next, sa risk management naman tayo. Global firms can offset natural currency exposures through worldwide operation instead of managing currency exposures through financial markets. Kung babasahin ko lang, no? Global firms can offset natural currency exposure through worldwide operation instead of managing currency exposure through financial markets. Pero may nakalagay kasi dito na offsets, ano? Parang pagkakaintindi natin dito sa ano, alam niyo kasi, kapag malaki na yung kumpanya, corporation, nag invest sila. Hindi lang naman yan nakatuon sa kanilang mismong business eh. Okay? Nag invest din yung mga yan. No? Which is tunay naman talaga. So ngayon, alimbawa isang corporation, nag-invest sa stock exchange, ano? Kung apply natin yung risk management, may nakalagay kasi na word na offset. Okay? So, pagka sinabi natin offsets, offset are strategies used in finance to manage risk by taking an opposite position to a previously held one. I repeat, offsets are strategies used in finance to manage risk by taking an opposite position to a previously held one. Ano ibig sabihin nun? Offset, ano? Parang kumbaga sa mga nagte-trade na mga, alam ba, mga bangko, ano? Mga hedge fund, kung tawagin. Alam niyo, mga bangko nagte-trade yan, malaki ang trade yan. Eh. Pero, merong risk management, ano? Ang ginagawa nila, which is connected dito sa ating binabanggit na offset, sa risk management, ano sila? Halimbawa, sa stock exchange, bumili sila ng shares na worth, let's say for example, $1 million, ano? Parang ganon. Bumili sila ng shares ng, let's say, Google, ano? Na company. May mga ganon kasi nag-invest sa ibang company. May mga ganon talaga, ano? So ngayon, pero sa bagay, sobrang laki naman pala yung $1 million. Okay. Gawin na lang natin medyo realistic. Alam ba, 100,000. Pero depende rin, yung mga ganong kumpanya talaga, malaki yan talaga. Mga million dollars ang investment nila. Pero, konting percentage lang yun ng kanilang ano, parang net worth ng company, no? Parang gano'n. So, or asset. So, ngayon, the idea dito sa sinasabi nating offset, yung nagkakaroon tayo ng parang buying and selling. So, halimbawa ganito, sa stock market, bumili ng let's say 10,000 shares. Okay, dollar, no? Worth $10,000, ano? Okay, na shares sa Google. Ay ngayon, bumili, ano yung company na yon? Na, let's say, company A.
bumili ng $10,000 shares sa Google. Ngayon, pagkabili niya, syempre, ang market naman, di mo yan mapipredict ng madali. Mahirap yan. So, pero bumagsak. Sa halip na tumaas ng tuloy-tuloy para makagain yung company A sa kanyang share, okay, na binili niya, 10,000. So, malulugi siya. Kumbaga sa halip na tumaas, bumagsak. Okay? Yung presyo, pababa na pala, So, ang ginagawa ng company niyan, nagsesell din sila. Kumbaga sabay na nag-buy at sabay na nag-sell yung same company. Parang ganun kasi. I hope na nagigets yung point ko. Ang tawag doon ay hedging. Offset, connected to that. So, pagka mga malalaki ang kumpanya lang nagawa nun, or mga malalaki ang bangko, Okay, pero mga retail, hindi. Okay? So, ganun. Ibig sabihin, kung tumaas man, hindi ka naman malulugi doon. Kung bumaba man, hindi ka malulugi. Pero once na kinat mo, alam mo, biglang taas, syempre, favorable sa iyo doon sa position mo na buy, Then, bigla mo nang ibebenta, Okay? Mga ganun. Ayun na nag-guys yung point ko. Medyo komplikado yata yan. So, next, okay na tayo sa risk management, So, basta ang idea lang naman yan is parang maprotektahan, yung funds ng kumpanya sa risk management. Parang ganun. Okay? So, capital budgeting, getting smarter on valuing investment opportunities, CFOs can add value. So, dito nakalagay, nakalagay dito sa ating notes is that decide where to invest company funds and oversee the capital structure, Okay, parang connected din sa risk management, but this time, parang mas focus lang talaga sila more on investment, Yung una sa risk management, more on protection, na kailangan pag sila ay nag-trade ng gano'n, alam ba, bumili sila ng share, ng gano'n, kailangan may kakibat na parang sigurado na makakagain sila. Pinoprotektahan nila yung kanilang funds, Whereas sa capital budgeting, more on investment daw yung focus. Whereas sa financing, more on lending and borrowing. Parang ganun lang kasi yan, Okay? So, ayan lang. Medyo komplikado ng konti itong mga terms kasi na yan, Yung mga, kahit simple lang yung term, pero yung pagpapaliwanag kasi, pagka-explain natin ng simple. Ganun. So, Chief Financial Officers, tatlong core responsibilities or function. We have the financing, risk management, and capital budgeting. Okay, next. Actually, last one slide na lang to or two. So, next. Foreign direct investment. So, ano ba yung foreign direct investment? Was of corporate origin. It is a major driver of extended global corporate development. It is an investment made by a company or individual in one country in business interest in another country, in the form of either establishing business operations or acquiring business assets in the other country, such as ownership or controlling interest in a foreign company. And the key feature of foreign direct investment is that it is an investment made that establishes either effective control, okay, of or at least substantial influence over the decision making of a foreign business. So ganito, sa foreign direct investment, example lang niyan, madali lang naman to. A Japanese automobile manufacturer build an assembly plant in Mexico. Okay? So a Japanese automobile manufacturer build an assembly plant in Mexico. So, may planta rin siya sa Mexico. Alam ba, yung certain or particular na manufacturer ng automobile sa Japan, Parang ganon. So, ngayon, meron din sila na planta sa Mexico. Parang ganon lang kasimple. Then, an Italian software company opened a sales office in Kenya to reach the Kenyan market
with their sales, ano? Parang ganun. Ngayon, pagka simpleng ano lang, paliwanag lang ganito yan eh. So, halimbawa, imagine mo na lang to, pero, sige, example lang to. Halimbawa, um, tawag dito, natripan mo na gumawa ng chips. Pero ang chips ay carrot, ano? Halimbawa, sa inyong bakuran, merong plant, na carrot. Ngayon, naisipan mo na magawa or gawin tong chips, carrot chips, ano? Okay, kumbaga, parang si kangkong chips, ano? Sa kanya naman kangkong. Ikaw naman carrot. Okay? Ngayon, anong nangyari? Umusbong yung iyong parang business na yan. Kumbaga, una muna sa inyong kabahayan, ano? Magkaroon ng tindahan sa inyong bahay, syempre. Then, bumili yung mga tao ng iyong carrot chips, ano? Mga ganun. Tapos, kalaunan, lumawig yung iyong business na yan. And then, hanggang kumalat sa buong Pilipinas. And, noong mas lumawak pa, nangyari, meron ka ng parang outlet, na market na nabebenta yon sa ibang bansa. Ibig sabihin, may tindahan na rin, let's say for example, sa Dubai, sa ibang bansa, sa Canada kung naman, okay, na carrot chips na gawa mo, originally made by you. Okay, may mga ganon, di ba? So in that way, ang tawag doon, foreign direct investment. Nagkaroon ka ng investment mismo sa ibang bansa na pinapatakbo. Ano? So, yun lang naman. Ganun lang kasimple siya. Sinisimplihan lang natin ang paliwanag. Na. So, next. BRICS economies. Last na to. Brazil, Russia, India, China, and South Africa is an acronym for the combined economies of Brazil, Russia, and India, China, and South Africa. BRIC without South Africa was originally coined in 2003 by Goldman Sachs, which speculate that by 2050, these four economies will be the most dominant. So, ganito yan, ano? Ano yung Goldman Sachs? Ang alam ko sa Goldman Sachs, yun yung parang isa sa pinakakilalang kumpanya sa buong mundo. Sabi ko nga, kung kukumpara natin sa school, kumbaga yun yung isa sa pinaka-prestigious schools katulad ng mga Harvard, MIT, mga Cambridge University. Okay? Sa ekonomiya naman, in terms of company yan, mga Goldman Sachs, mga, ano ba ngayon, yung mga BlackRock, alam niyo ba yan? Mga kumpaning malalaki sa ibang bansa. Na, halimbawa, yung BlackRock nag-invest sa crypto, sa Bitcoin, ng kung ilang daang, kung, ewan ko kung ilang milyon, Okay? Kung 20 million or something, Sa Bitcoin lang yan, Kasi nga malaki silang kumpanya. Okay. So, ngayon, dito, which speculate that by 2050, these four economies will be the most dominant. South Africa was added to the list, okay, on April 13, 2011, creating BRICS. So ganito, dagdagan ko lang ng konting detalye about dito sa BRICS natin binabanggit. Alam nyo kasi nung dati, nung last year, nung 2025, ang early part, so si Donald Trump bilang presidente ng US na threatened ng BRICS. Sa paanong paraan? Kasi nga, sabi ni Donald Trump, they're going to create a new currency and rule the world. Okay? And because of that, si Donald Trump, nung early part ng 2025, pinatawan niya ng tariffs ng 150% yung member ng BRICS, yung mga Brazil, Russia, India, China, and South Africa. So, syempre, ibig sabihin nun na para bang pinapalagay na, totaling huwag nyo nang bilhin yung galing dyan, Or, kung yun man ay, pwede naman kasi yung import or export, yung mga ganong trading, tariffs na pinapatawan, So, yun lang naman siya, Parang walang magkaroon ng transaction between BRICS and US. Yun ang pinapalagay dyan Trump. Kasi nga, para bang tinetreaten siya,
na they are going to create a new currency and rule the world. Pero kalauna naman, nung later part ng 2025, nung September, para bang naging 50% na lang yung sa India and Brazil, and sa China is 34% when it comes sa tariffs na pinataw ng US sa kanila. Parang ganun. So, yung kasi, threaten talaga kasi yung BRICS sa US. Kasi kung gagawa sila ng sariling currency, so magkakaroon ng malaking kompetensya yung US dollar sa currency ng BRICS na yan kung ano mang magawa nila. No? So, yun lang yun. Ang ibig sabihin dyan. So, anyway, yun lang, Kaya pansinin nyo, iba, mga magkakalabang country, okay, parang mga against, yung US sa ibang part ng bansa, like, against bansa, Russia, or what, I don't know, pero may mga ganun against sa ibang mga bansa, okay, na malakihan din. So, next, dito sa ibaba nakalagay, partner Brazil, Russia, India, and China refer to the idea that China and India will, by 2015, become the world's dominant suppliers of manufactured goods and services. Para bang ina-expect ng BRICS na yung daw China and India by 2050 sila yung magiging pangunahin, dominant, pangpangyarihan in terms of supplier of manufactured goods and services, So kaya nga kita natin, sabi ko lagi ko inulit-ulit to. Pagka kayo ay halimbawa nakakaranas na bumili online, shopping online. Then makikita nyo kung siya ay overseas, lagi siyang dumadaan ng China. Okay? Kasi nga when it comes sa mga shipping, mga manufactured goods, China talaga ang bida. Okay, na connected. Sa bagay, hindi lang dahil kalapit ng ating bansa, pero around the world, Ganun. Anyway, dagdagan ko lang itong BRICS. Alam nyo, itong BRICS, basahin ko lang dito, may nadagdag na country sa BRICS. So, Iran, With Iran, Saudi Arabia, and UAE as members of BRICS, okay, country, produce about 44% of the world's crude oil. I repeat, yung BRICS, yung Brazil, Russia, India, China, and South Africa, nadagdagan siya ng country na iba like Iran, Saudi Arabia, and UAE. And because of that, kung titingnan daw natin, BRICS country produce about 44% of the world's crude oil. Biruin mo yun. So, kalahati, sa buong mundo, yung sabihin na nating oil production ay nanggagaling sa BRICS. Okay? Nabanggit doon yung Iran, Kaya sabi ko nga sa inyo, pansin nyo, nung nagkaroon ng war, pero ongoing pa rin naman yan hanggang sa ngayon, yung war between US, Israel sa Iran. So, dahil doon, naapektuhan syempre yung Iran, Okay? Then, biglang tumaas ng konti yung presyo per liter ng gasoline. Dahil nga mayaman silang country when it comes sa crude oil, tapos sila pa yung natira. So, therefore, magkakaroon yan ng epekto worldwide, So, biglang tumaas tuloy ng konti, Okay, yung mga crudo, dahil doon. Okay? So, ayun lang. Tapos, ano pa ba? Yun lang naman ang masasabi natin. Then, dito sa baba, respectively, while Brazil and Russia will become similarly dominant as suppliers of raw materials, So, dito naman, suppliers of raw materials. So, yun, yung Russia and Brazil. Okay, next na tayo. And the last, basahin ko na lang ito, Hindi ko naman ito kailangang paliwanag lahat-lahat, So, the General Agreement on Trade in Services, or GATS. Itong GATS, ano tong GATS? Hindi si GATS, sorry, hindi, joke lang. The GATS, the General Agreement on Trade in Services, is the first multilateral agreement covering trade and services which was negotiated
during the last round of multilateral trade negotiation called the Uruguay Round and came into force in 1995. So, din basahin ko na lang ha. The GATS provides a framework of rules, okay, governing services, trade, establishes a mechanism for countries to make commitments to liberalize trade in services, and provides a mechanism for resolving a dispute between countries. GATS has similar principle with the General Agreement on Tariffs and Trade that deals with trade in goods. Ito na lang yung parang pinakatandaan niya, no? Pagka tinanong sa inyo, the two primary objectives of GATS are to ensure that all signatories are treated equitably when accessing foreign markets. And second is to promote progressive liberalization of trade and services. So actually, yun lang yung ating lesson ano, sa ating market integration.